Anak, talaga bang ikakansela mo ang kasal? Sa mga taon na ito, marami kang isinakripisyo para kay Liu Ruyan. Malapit na ang kasal ninyo, 1 linggo na lang. Una, 1 linggo na lang bago ang kasal. Tiancheng. Tatlong taon na kaming nagmamahalan. Ako at si Liu Eruya. Malapit na ang aming kasal. Pero 7 araw bago ang kasal. Si Liu Ruyan, na palaging ang mahinahon at kaakit-akit na siya, naging hindi mahulaan ang mood. Hindi lang niya sinira ang aming wedding photo. Halos sunugin pa niya ang aming bahay pangkasal. Akala ko, takot lang ito bago magpakasal. Hanggang sa gabing iyon. Sa gabing iyon, nakita ko si Liu Ruyan at iniibig niya. Nagalakan sila sa ulan. Liu Ruyan. Noon nakipagrelasyon ako sa'yo, tinanggihan ko ang arranged marriage ng pamilya at iniwan ang posisyon bilang tagapagmana ng Yegru. Pero na yon. Noon sinabi mo sa akin, tungkol sa arranged marriage ng pamilya, di ba? Pumayag na ako. Ang kasal ay sa loob ng 3 araw. Bakit nakatulog ka? Di ba sinabi na magluto at maghintay? Anong oras? Wala pang pagkain. Gusto mo bang gitumine kayo? Gusto kumain, gawin mo sarili mo. Sino si Je Tiancheng? Ayaw mo nang mabuhay. Ayos lang, di mo gone. AKO na lang mag-order. Yi Tiancheng, anong balak mo? Bawal mo akong galawin bago tayo magpakasal. Nagpapalit ako ng pwesto. Ikaw. Basta bawal mo akong galawin. Liu Ruyan. Nagsimula ka na bang magtapat ng puso sa iyong iniibig? Anong klaseng tingin yan? Parang ikaw pa ang kawawang gayon. Inaisip mo lang yan. Sanana. Ikaw na lang match alis na AKO. Oy. Nasa bahay na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na hawakan niya ako. Ano bang silbi na isang tagahanga? 3 taon na sakripisyo, kapalit lang ng tawag na tagahanga. Liu Ruyan. Sana hindi ka magsisi. Hindi ko inaasahan na balang araw makakain ko pa ang lutong pagkain mo. Wow, ang daming pagkain. Tiancheng, ang malaga mo naman sa akin. Paano na kaya ako kung wala ka? Lagi kitang ipapakita ng kabait. Gagawin kitang prinsesa. Bakit ang hirap mong kausap? Hindi ako walang kakayahan, wala lang akong pagkakataon.
Sige, gawin mo na. Nasakit ang tayin kayo, parang di kayo na kaya. Puwit ka bang magluto ng lugaw? Ako ang prinsesa, hindi dapat ako gumagawa ng mga bigat na gawain. Mag-order ka na lang ng pagkain. Una, Wala nang pagkakataon. Hindi ito para sa'yo. Kung gusto mong kumain, magluto ka sarili mo. Hello, Miss Liu. Ang kasal niyo ni Emari ay paparating. Kailangan niyo mag-finalize na plano bago mahuli. Pwede ba maglaan kayo ng oras ni Emari para makapunta dito? Magdadala ako ng agahan kay Kuya Zilong. Wala kang oras tapisan ang plano. Wala kang panahan asa. may oras ay kayo. Ako na ang pupunta. Ikaw na lang ang pumunta. Si Jeff, fiyan ko ang makikipag-ugnayan sa inyo. Anuman ang kailangan, siya ang bahala. Abala ako ngayon. Sa mga bagay tungkol sa kasal, pakimonitor na lang ng mabuti. Lahat dapat pinakamaganda. Mag-isa kang pupunta sa kumpanya ng kasal? Ang bilis mo mag-aya ng kasal. Talagang alalay ka, oo. Lu Ruyan, 3 taon, sa'yo lang umiikot ang mundo ko. ikaw lang lagi ang inuna kayo. Ngayon, dapat na akong magpaliwanag para sa sarili. Wala lang. Ang bagong kasal ay hindi ikaw. Ginuye, tingnan ito, mula sa aming kumpanya. Ito ang aming pinakamagaling na venue at plano. Sage, hindi ko titignan. Gawin nyo ayon sa pinakamataas na pamantayan ng show. Kaya pala hindi nyo kasama ang asawa nyo ngayon. Gusto nyo palang bigyan siya ng sorpresa. Chinuyi. Napakaswerte ng maging asawa ninyo. Liu Ruyan, minsan binigay ko ang lahat sa iyo. Ngayon, pinipili kong mahalin ang sarili ko. Bibigyan ko ang sarili ko ng pinakamalaking kasal. Ang kasal ay dapat makilala si MS Lee. Kailangan maghanda ng regalo. Ruyu. Salamat sa pagsama akong mamili. Wala yan. Kakauwi mo lang sa bansa, wala ka pang masyadong kaibigan. Kung hindi kita sasamahan, sino pa? Wow, ang set na to bagay na bagay sa'yo. Todo yung boss vibes. Una, miss. Ang gwapo ng boyfriend mo. Ang suit na to bagay na bagay sa kanya. Parang custom made. Hindi siya ang boyfriend kayo. Pamunahing dahilan ay ang girlfriend. Magaling ang mata niya. Nakakainis ka. Saish, ito na ang kunin ko. Pakibalot na. Huwag mo nang tanggalin. Gustong gusto ko talaga ang itsura mo sa suit. Diretso mo nang isuot. Gagamit ako ng card. Para kang usok, nawawala ang balita mo. Ikaw na lang ang tumingin para sa akin. Ito ba ang maliit na account ni Ruyan? Pumasok na ang araw sa buhay ko. Ito ba ang unang pag-ibig ni Ruyan? Kung hindi ikaw, Kahit sino ay ayos lang. Tiancheng, anong balita yan? sino ang taong yan? Tiancheng, yung tao na yon, siya ang unang pag-ibig ko. Pero wala na akong kaugnayan sa kanya. Ako, buong puso, gusto ko lang talaga magpakasal sa'yo. Ang tanga kayo, napanawala agad kayo kay Lu Ruyan. Ye Tiancheng, anong ginagawa mo dito?
DBA busy ka. Wala kang oras pumunta sa wedding company. Bake it. Pinapili ka ba ng kumpanya ng suit para sa iba? Ye Tiancheng, sinusundan mo ako. Pumayag na ako magpakasal sa'yo. Bakit mo pa ako sinusundan? Kasi naman, magaling pumalay ang girlfriend kayo. Nakakainis. Dios kayo, boyfriend at fiancé. Ang laki-laking lalaki, sinusundan ang fiank niya, napakawalang kwenta. Siguro insecure siya. Takot ang fiank niya tumakas. Ang ganitong klaseng lalaki na sobrang controlling, hindi pwede yan. Ye Tiancheng, kung sinusundan mo ako, huwag kang magtaka kung mapahiya kita. Nagatan lang, Naden AKO. Nagatayan lang, niloloko mo yata. Ruyan, huwag ka namang magalit. Masama sa katawan mo yan. Fair, huwag ka sanang magalit. Ganyan talaga si Ruyan, alaging nagmamadali. Nakakatawa talaga. Isang outsider na nagpapaliwanag para sa fiance ko sa harap ko. Sasabihin sa akin na huwag magalit. Para lang maisalba ang sarili, sinaktan pa ang fiance niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit. Ye Tiancheng, ano, tong itsura mo? Sa tingin mo ba may ginawa akong mali sa'yo? Si Kuya Zilong ay senior ko, wala kaming tinatago. Kakawi lang niya mula abroad, sasamahan siyang bumili ng damit. Fake it? Sasabihin ko sa'yo, si Kuya Zilong ay kakatanggap lang sa Yip Group. At nasa pamunuan pa siya. Hindi tulad mo na isang pangkaraniwang empleyado. Kamusta? Lagi kang binabanggit ni Ruyan nitong mga taon. Salamat sa pag-aalaga mo kay Ruyan. Ye Tiancheng, nakipagkamay sa'yo si Kuya Zilong bilang paggalang. Ano ang ibig sabihin ng ganyang ugali mo? Humingi ng tawad agad kay Kuya Zilong. Anong ibig sabihin ng ganyang itsura? Agad kang humingi ng tawad kay Kuya Zilong. Bakit kailangan magtawad sa kanya? Kumain ba ako ng bigas nila? Ay cow. Walang problema, Ruyan. Hindi ko iniinda. Ye Tiancheng, ayos lang kung di mo matapatan si Kuya Zilong. Pero bilang lalaki, wala ka man lang pasensiya. Sasabihin ko sa'yo, si Kuya Zilong ay nasa managerial position na sa group. Gumawa ka na maayos na relasyon sa kanya. Mali mo, sa Y Group. Baka mahanapan kanya ng disenteng trabaho. Ang Y-Group ang nangungunang kumpanya sa Haicheng. Hindi ko aklay. Manager pala siya ng Y-Group. Nga naman. Narinig ko kakaunti lang ang natatanggap sa Y-Group taon-taon, lalo pa yung maging manager. Talagang astig ang taong to. Bro, bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo kay Ruyan nitong mga taon, pwede kitang bigyan ng posisyon sa team ko bilang miyembro. Hindi na kailangan. Huwag hindi marunong tumanaw ng utang na loob, Ye Tiancheng. Huwag mong hayaang ang kaunting awa mong dignidad ay ipagpalit mo sa pagkakataong makapasok sa group. Alam mo bang ang ginagawa mo ay sobrang isip bata? Nga, pare, tama si Ruda. Hindi mo alam kung ilang tao ang nagpapakapagod may pasok lang sa group. Binigyan lang kita ng pagkakataong bumangon muli. E-Group. Kung gusto kong pumasok, papasok ako. Hindi ko kailangan ang alok mo. Pair. Hindi mo ba masyadong sinosobrahan ang salita? Ang Isher Group, akala MOBA basta ka na lang makikapesak? Una, si Kuya Zilong na, balikbayan na, elite pa. Kahit siya, dumaan sa ilang round na interview bago makapasok sa Yishi Group. Sino ka para magyabang? Talaga BA? Yang Supmong Damit, Gamit BA on card Naya? Hindi ka BA elite? Elite na umaasa sa pera ng babae. Ye Tiancheng, anong masama kung bilhan ko si Kuya Zilong na damit? Wala namang masama. Pero baka pwedeng gumamit ka ng sariling card. At hindi Young secondary card KO. Ah, ganun pala. Ang babaeng ito, ginagamit ang pera ng fiance para bumili ng damit ng ibang lalaki. Gamit card ng fianc para suportahan kabit. Hindi ko aklay. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Tumahimik kayo. Ano bang pekyalan nayo? Ye Tiancheng, noong araw, ang Kuya Zilong ay sobrang bait sa akin.
Wala akong sansa magpasalamat sa kanya. Bilang fiangko, ano bang masama kung ikaw ang gaganti ng utang na loob ko? Counting pera lang, ang kira pa emo naman. Minahal ko ng 3 taon ang babae. Yun pala isa siyang mapagsamantala at mapagmataas. Kahit sabihin mo nang makitid ang isip ko. Rian, fiancé mo pa rin siya. Ginawa ko, sinisira ko ba ang relasyon nyo? Wag mo na intindihin, ikakasal na tayo. Wala siyang magagawa sa akin. At saka, kung hindi ka lang sana umalis ng bansa noon, hindi naman ako papatol sa kanya. Pakitupi ang kwintas na ito. Ginoo, ang pinakamahalagang alahas namin, ang puso ng karagatan. Presyo nito ay 30 milyon. Sigurado po ba kayo? IPA swipe mo na. Miss Lee, Itakda ang kasal bukas. Maghanda ng convoy para sa bride. Sige, Magkita tayo bukas. wedding planner na naman pala, hindi pa tapos. sige, bukas na lang. Hindi. Yi Tiancheng. Ano yung makamo? Dahil lang ba hindi kita sinamahan pumunta sa wedding company o samahan si Kuya Zilong bumili ng damit? Kung talagang gusto mo si Kuya Zilong, paano kung ikansela ko ang kasal para sa inyo? Ikansela ang kasal? Sinamahan kayo ba as ay Kuya Zilong mag-shopping? Ikaw, Yi Tiancheng, ang laki mong tao, pwede ba mas maging maluwag ka? Malapit na tayong magpakasal sa ganitong sitwasyon. Sa tingin mo ba makikipagrelasyon sa ibang lalaki? Kung nangyari man o hindi, wala nang halaga yun ngayon. Hello? Tay. Anong nangyari? Bukas na ang kasal. Tay. Bukas, magkakaroon na ng Haicheng ay ang anak mo, magiging taga-syudad na siya. Pagdating na araw na iyon, imbitahin mo lahat ng kamag-anak at kaibigan mo sa baryo para maingit sila. 3 taon na. Palagi palang nasa isip mo ang iyong puting buwan. Hindi mo pala ako minahal kahit kailan. Ang dahilan kung bakit ka nagpakasal sa akin ay dahil sa Hecheng ay. Kung ganun, Liu Ruyan, may malaking sorpresa ako para sa'yo. Narinig mo lahat, di ba? Bukas, darating ang mga kamag-anak at kaibigan ko sa baryo. Aitong Castle, kailangan mong gawing magarbo. Ganun lang magkakaroon ng dangal ang pamilya ko. Kung sirain mo ito, hinding-hindi kita mapapatawad. huwag kang makalala. Ang Castle KO, Siguradong magiging magarbo. lang. Wala na itong kinalaman sa'yo. Tama na ito. Itong lalaki na to, may silbay par and pala. Wow, ito. Ang ganda. Tama na. Basta magalit lang ikaw. Gagawin ni Tiancheng ang lahat para bilhan ako ng regalo at lambingin ako. Oy. Kumusta, Ruyan? Hindi ba kita napahiya? Hindi ba tinangkang pahirapan ni Chancheng? Sino maglalakas loob na pahirapan ako? Hindi niya ako pinahirapan. Gusto pa niya akong regaluhan para Mabuti kung ganoon, natatakot baka magalit siya. Kuya Zilong, huwag kang mag-alala. Mauna ako magpakasal sa kanya. Pagkatapos, hatiin ang kayamanan niya. Pwede na akong makasama sa iyo nang walang itinatago. Azawa Kao. Anak. Laulyu. Ang ganda ng naging manugang mo ha. Hindi lang nagigay ng kalahating milyon sa dot. Nagpakasal pa sa ganito kalaking hotel. Ang swerte niyo sa buhay. Una. Narinig ko may bahay pa sila sa lungsod. Sa susunod, papasok ko kayo sa registry. Magiging tagalungsod na kayo. Ang anak kong babae ang pinakamagaling. Tara. Uminom pa ng konti, uminom pa ng konti. Uminom ng konti. Tara. Ruyan, ang ganda mo shoot ang wedding gown. Sayang lang. Hindi ako ang groom ngayon. Kuya Zilong,
DBA sinabi kayo na sa'yo? Mayaman SI Tiancheng. Hintayin mo lang kapag naubos ko na siya Makikipaghiwalay ako sa kanya. at magpapakasal sa'yo. Sige. Mamaya ihahatid kita doon. Tingnan mo, anak. Ang laki ng lugar na ito. Napakalaki talaga. Anak, Pag ikinasal ka, ganito ang gagawin ni nanay. Grabe ang laki ng hotel. Ang gara ng dekorasyon dito. Itong chandelier, ang mahal siguro. syempre naman. Sige na, hanap na tayong pwesto at umupo. Tama. Sa main table tayo. Main table? Dito, Billy, upo na. Ito pala ang red wine. Natikman nyo na ba ito? Hindi pa. Eto na. Nene, Tari, Umupo kayo. Ito ba ang anak ng pamilya Liu? Ang ganda niya talaga. Kaya pala nakapag-asawa sa lungsod. Nga, may bahay sila, may kotse, tapos nagbigay pa ng 50,000 pangkasal. Ang swerte nyo talaga. pag naayos na ang rehistro mo. Kayo ng pamilya Liu ay magiging tagalungsod na. Nene, Nandito na ang nobya. Nanay, tatay, kapatid, ngayon ikakasal na ako. Si. Ang mahal kong anak. Pinalaki ka namin ng ganito, at ngayon ikakasal ka na sa wakas. Pagkatapos nito, ikaw na ang asahan ng pamilya natin. huwag ka mag-alala, Tay. Pagbalik ko, pababalikin ko si Tiancheng para kunin kayo lahat sa syudad para doon tumira. Hindi. Tingnan nyo, bakit may dalawang bride? Ewan ko, baka may nagkamali ng daan. Yi Tiancheng. Sino siya? Ang regalo ni Tiancheng sa akin, bakit nasa iyo? Ibalik mo sa akin. Lu Ruyan. Kailan ko sinabi na ang regalong binili ko ay para sa'yo? Anak, Anong ginagawa mo? Baki mo tinula kange anak kao? kakakasal nyo, nananakit ka? Ano, gusto mo ba talagang magwala? Sa hap namin, sinaktan mo ang kapatid ko. Hindi ka karapat dapat maging... Yi Tiancheng, sinaktan mo at para lang sa babaeng yan? Sino ba siya? Bakit siya nandito sa kasal namin? Kailan Ko Ba Sinabi. Na ito'y kasal natin? Ko Rin. Inimbitahin Ko Ba Ko? Yi Tiansong, ay Grabe, magpapalit ka ng bride sa harap mismo? Mga ginuot ginang. Pakiusap, hayaan niyo akong magpakilala ng maayos. Ito. Ang tunay kong bride. Ang tunay kong bride. ikaw. Nayon. Ako si Ypsilone Tiancheng, kasama si Li Mingyao sa kasal. Si Lu Ruyan. Hindi siya karapat-dapat maging nobya ko. Yi Tiancheng, sober ka na. Nakasuot na ng damit pang kasal. Narito ang mga kaibigan at kamag-anak. Tapos sasabihin mo, hindi ako ang nobya? Una, ang sama ng ginawa mo. Inahiya mo si Ruyan. Pinapahiya. Noong kayo noon, magkasama, hindi naisip kung may napahiya? Ang nobya, nangaliwa. Tama na. Sinabi kayo, Kuya Zilong. Siya ang senior kayo. Malinis ang relasyon. Ikao, en palupa.
Ako mo noong pakas. Hindi gusto mo pang sirain pangalan niya? Ganyan mo patrachahan ang anak kayo. Paano siya makakahanap ng mapapangasawa? Hindi ko papayagan. Ngayon, kailangan mong pakasalan ang anak ko. Sinabi kayo na. Siya, parang usok ni Liu. Hindi siya karapat-dapat maging Tiancheng, 3 taon na tayong magkasama. Wala kang hangit, gusto kang magpakasal sa'yo. Pero ganyan ang treto mo sa akin ngayon? Tiancheng, ang 3 taon nating relasyon, wala ba itong halaga sa'yo? Huwag ka nang maganwari. Sabi mo wala kang hinahabol. Ngayon, tanong kayo langas. Sa 3 taon na to, nagtrabaho ka ba kahit minsan? Lahat ng branded na bag, damit, makeup, at alahas mo. Sino ang bumibili? Ah, ganun pala. Yung anak pala ng pamilyang Lao. Isang tamad at puro kain lang. Akala ko may sinasabi siya, pero yung groom, pinalitan siya. Una, anong klaseng pamilya yang Lao? Hindi kami ignorante. Anong klase ng anak ang kaya nilang Subukang magsalita ng ganyan ulit. Yi Tiancheng, girlfriend mo, AKO, gumastos ako ng pera mo. Anong gayon? Kayong mga lalaki. Para sa babae naman ang sweldo nyo. Parang kirpada mo? Kuripod ba ako? Amanin kayo, kirpat na kayo. Hindi kayo kaya. Na makipag-share ng girlfriend sa ibang lalaki. Tiancheng, mahal mo, AKO. DBA, ginagawa mo ito para inisin ako. Tama ba? Alam kayo lahat. Ikasal na muna tayo. Pag-usapan ang problema sa bahay. Umalis ka. Umalis ka. Anak, Lu Ruyan. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Isaka. Ibinigay kong kalahating milyon dowry. Ibabalik ito ng buo. Ikaw, sabihin ko sa'yo. Hindi mo pakasalan ng anak ko. Itong kalahating milyon na dowry, wala kang makukuha ni piso. Tama, binigay mo ang dowry. Amin na ito. Wala nang balik. Wag mo isipin yan. Nagbigay ako ng dowry. Para sa katapatan. Ang asawa na laging nandyan, hindi yung pabago-bago at magulo. walang kwenta yung sinasabi mo. Sinong tinatawag mong magulo? Malinis ang relasyon namin ni Kuya Zilong. Hindi, nagkakamali ka. Ang tingin ko kay Ruyan, parang kapatid. Anuman ang relasyon nyo, wala na yang halaga. Kung hindi mo ibabalik ang dote, babala ko sayo. Maghintay ng subpoena mula sa korte. Oy, kayo. Ang mga yan hindi parte ng imbitadong bisita sa kasal. Palayasin nyo silang lahat. Maayos na kasal sana ito. Bakit nauwi sa ganito? Kahihiyan na ito para sa pamilya natin. ONGA. Hindi ko alam ang sasabihin ng mga taga na yon. Hindi ko kayang bumalik doon. 50,000 dowry. 50,000. Saan tayo kukuha ng pera para ibalik sa kanila? Hindi kailangang ibalik ang 50,000 sa kanila. Ano? Hindi nyo pa rin naintindihan? Gayon, ang ginawa ni Ye Chancheng ay isang eksena para sa atin. Simulat sa pool, gusto lang niya na bumalik ako sa tabi niya. Ang ibig mong sabihin, Magasip kayo. 3 taon kaming makasama ni Ye Chancheng. Anong klaseng tao siya? Hindi ko alam. Sa ganitong kaikling oras, saan siya makakahanap ng asawa? Siliman niya. Actor Naya Ayan. Ginawa niya iyon para inisin ako, para magbago ang isip ko. Ang kasal ngayon, isa lang itong peking kasal. Basta isang salita ko lang, babalik si Ye Chancheng na parang aso na nagmamakaawa sa akin. Sa oras na yon, bahay, kotse at bridal gift, lahat na magiging akin. Ganun pala yun. Si Xiaoyi, kung gustong bumawi, dapat magpakumbaba at lumuhod direkta. Bakit pa kasi kailangang may Una, Tuloy, napahiya pa tayo sa harap ng mga kamag-anak. Hindi mo pwedeng patawarin siya. Hayaan si Ye Chancheng na magsisi ng husto. Alam kayo na, pa. Pero sa tingin ko, kailangan ko pa rin siyang bolahin. Hintayin kong makuha ang bahay at kotse. Tapos sagad ko siyang iwan. talino mo nakuha mo sa mama. Gagawan ka ONGA. Ha? Ruyin, may sasabihin ako sa'yo. Young kapatid mo, may girlfriend na siya DBA? Sabi ng pamilya ng babae, Kung mag-asawa na naman. dapat meron kang sariling bahay. Kunin ang bahay mula kay Ye Chancheng. Tapos ipesa, Sa pangalan ng kapatid mo. ano? Bakit ibibigay ko sa kanya ang bahay na pagpapakasal ko? Ate naman, bahay lang to BATBA ganyan? saka na kapag yumaman ako? Sigurado may part. Nga. Ang kapal mo kumita na malaki gamit lang ang high school diploma mo.
Araw-araw ka lang sa bahay Paano ka kikita na? sa pangarap lang. Ikaf. Wala kang kwenta. Napakabastos mo. Bakit ganyan ka makipag-usap sa kapatid? Ate kaniya, di ba dapat yulanggong mo siya? Saka, sa pamilya natin, ang magpapatuloy ng lahi ay siya. Ayos na, decided na to. Sige na, tama na. Ang laki ng galit sa isang pamilya. Ruyan yumupo ka na. O siya tama niyan. Ang tungkol sa bahay, napag-usapan na. 20,000 dote, bahala ka diyan. Ano bang paraan? Ang bait mo talagang anak. Young para kunan nayo kay tiancheng. Magasip ka. Matagal na siyang nagtatrabaho. Siguradong nakapag-ipon na. Hindi konting ipanin. Oo nga, pinahiya tayo ngayong araw. Magbigay na lang siya ng pera. Hindi naman. Una. Tama rin. Hinihingi ko ang kotse at bahay. Hindi ba masyadong mura yun para kay Tiancheng? At saka, nasayang ko ang 3 taon na buhay ko sa kanya. Yi Tiancheng, alam kayo namang umarte kalang na yan. Maghanda at ipasa mo sa akin ang bahay. At bigyan mo pa ako ng 200,000 para sa dot. Yi Tiancheng, bumalik agad at ilipat sa akin ang bahay. At maghanda rin ng 30,000 cash bilang dot ko. Sira Yulo. Tavak ni Liu Ruyan, tu. Humihingi ng bahay at dot. Sira Yulo. Bukas ibebenta ko ang bahay para hindi siya makikitira. Tamang-tama, kaya. Dito ka na lang tumi. Malapit sa Yip Group, mas madali kang makakapunta sa trabaho. Sige, Puid. Mangyaw. Kasal na tayo, pati papeles nakuha na rin. Hindi ba dapat gawin na natin ang tamang bagay? Akala ko nakahanap ako ng pag-ibig. Iniwan ko ang lahat para kay Liu Ruyan. Napagalit ko tuloy si ama. Paganisip kayo nayon, ang bata kayo panun. Sabi kayo, huwag mo akong ihat. Magpahinga ka sa bahay. Unang araw mo sa trabahong gayon. Siyempre, gusto kitang ihatid. Yi Tiancheng, anong ginagawa mo dito? Bakit kayo nandito? Bakit ako hindi pwede? Si Kuya Zilong ay nandito para magtrabaho sa Y-Group ngayon. Bakit ka nandito? Hindi naman siguro para mag-apply, di ba? Hindi ko kailangan mag-apply. Alam kayo na. Nandito ka siguro para kausapin si Kuya Zilong na bigyan ka na shortcut, no? Pair. Sana sinabi mo agad kung magpapakumbaba ka sa akin. Puwid kayo naman pag-isipan. Yi Tiancheng. Alam kayo. Yung pagpapalit sa kasal ay dahil nagsiselos ka kay Kuya Zilong, pero pinapangako ko sa'yo. Ako at si Kuya Zilong, walang espesyal na relasyon, nakatatandang kakles ko. Yi Tiancheng. Basta ikaw, tutuparin mo ang pangako mo sakin. Maaari pang makipag-ayos sa'yo. Value ka. Ikaw as Yi Tiancheng. Nagsiselos ka man, pero tungkol sa kasal, pwede kong huwag ng palakihin. Pero ngayon mahalagang araw para kay Kuya Zilong sa trabaho. Kung makagulo ka, hindi kita mapapatawad. Eddie, huwag mo akong patawarin. Liu Ruyan, pinapaalalahanan. Naghiwalay na tayo, kasal na ako. Kahit gawin ko, wala ka nang pakialam. 3 taon mong minahal ng todo-todo. Ngayon, nagakunwari ka. Ayaw magpakumbaba kahit nahihirapan. Tama, sinabi ni Ruyan ang totoo. Kayo na, dahil kay Ruyan. Nais kong dalhin ka sa group para makakita ng mas malaw. Binigyan ka ni Ruyan ng chance mabalikan, pero di mo pinahalagahan. Kaya wag mo akong sisihin kung agawin ko si Ruyan sa'yo. Itiancheng. Sinabi ko na, huwag manggulo, pero naglakas loob ka pa rin pumasok. Alam mo ba kung gaano kabigat ang parusa sa puwersahang pagpasok sa group? Anong nangyayari rito? Ching-ching. Parang yusak. Anong ginagawa mo dito? Ngayon, sinamahan kayo as ay Kuya Zilong mag-apply sa trabaho. Senior natin siya. Ito si Tsuking. Siya ang IR manager na group. At best friend ko rin siya. Ang galing mo, Manager Sue, magkakatrabaho na pakisamahan na lang kami. Liu Zilong. Yung tamad at pinakakilala sa campus na babaero. Kingping, sakto ang dating mo. Ang utak ni Tiancheng parang may topa. Kaninang gusto niyang Golo SA Y-Group.
Naghiwalay kami, hindi mo kailangan magpakitang gilas. Tawagin mo ang security, paalisin siya agad. Itianche. Alam ko mabuti ang trato mo kay Ruyan nitong mga taon na hindi nakaka-appreciate, hindi bagay sa'yo. Kung tapos na, huwag nang guluhin ang isa't isa. Nandito tayo sa kumpanya. Ayoko wag kang makamprom. Huwag mag-alala, hindi nandito para manggulo. Dumating na ang chairman ng Yigu. Chairman. Yi Tiancheng. Gusto mong manggulo? Mag-isip ka muna ng oras. Kapag binangga mo si chairman, tapos ka na. Papa. Si Chancheng pala ang anak ng chairman. Sobrang surreal nito. Yi Tiancheng. Ang tao na ito ay chairman ng group, hindi basta-basta kabayan ng tatay mo. Liu Ruyan, di mo akalain noong panahon niyon, iniwan ko ang pagmana para makasama ka. Sinabi ko, tatay ko ay simple magsasaka. Bakit ka tumitingin? Mali BA sa Nabi KO? Ano ang pagkatao ni chairman niya at ano ang pagkatao mo? Kung talagang may anak na katulad mo si chairman niya, baka mamatay na lang siya sa galit, DBA? Chairman Yi. Ito ang dati kong nobyo. Simpleng tao na pilit makapasok sa group. Grave siya, chair, dapat pakitaan niyo siya ng leksyon. Totoo ba ito? Si Tiancheng BA talaga ay anak and I Chairman Yi? Chairman, wala akong nakitang may nakakagulo. Su Ching, sa Nadia Mo Yan. Chairman Ye, bagong manager ng grupo natin, pwede magpatunay. Ang taong ito ay nagkakagulo sa grupo. Kapalayasin KOC na yan din. Kuya Zilong. Chairman Yi, nagamali BA ang tao na yo? Bakit sinaktan si Kuya Zilong? Chairman Ye, alisin ang nagkakagulong tao. Bakit mo ako sinaktan? Ako ang anak ni Yejen Tian. Hindi niyo ako pwedeng apihin. Si Tiancheng, anak and I Yudong. Hindi imposable. Palaging tinatanggihan ang kasal para lang sa babaeng yan. Pasensya na, Dad. Sige na, kung nagbago ka na ng isip. At ngayon, handa ka nang bumalik. Simula ngayon, ang kumpanya ipapasa ko na sa'yo. Kung may hindi maintindihan, tanungin mo si Shuching. Pagdating ng ilang taon, magre-retire. Huwag magalawa, Chairman. Tichalungan KOSI Omo. Tandon. Ang mga desisyon niya ay desisyon ko at ng board. Maintindihan. Good luck. KOBA ang Alice. Gusto nyo tawagin ko ang iba para pa... Ikaw. Kuya Yi. Yi sir. Mga pagkakamali, Pagakamali. para kang baha sumugod sa templo ng Ang yugli kay Yisr noon. Nakita ko lahat. Paano naging Hindi ako naniniwala, Yi Tiancheng. Paano ka magiging anak ni Ji? 3 taon na tayong magkasama lam kayo. Magsasakaling ang tari emawano BA talagang todo? Anong pakialam mo? Naintindihan kayo na, Kuya Zilong. Niloko niya tayong lahat. Suking, itinuring kitang matalik na kaibigan. Hero na loko MOA kayo kasabwat siya. Anong sinasabi mo, Liu Ruyan? Anong sinasabi ko? Alam na alam mo kung ano. Noong magkasama pa kami, lagi mong sinasabi na mabait siya sa akin. Sinasabi na maging mas mabait ako sa kanya. Malamang, matagal mo na siyang gusto. Gayon, kakahiwalay ko sa kanya. Kayong dalawa naman, nagkaisa para bumawi sa akin. Baliw na babae. Ruyan, ang ibig mong sabihin. Pakana nila ito. Tama ka. Yung taong iyon kanina. Hindi siya talaga. Siya na SI Chairman Yi. Isang aktor lang na kinuha nila. Kanina ko pa inisip, kakampisa mo pa lang sa trabaho, biglang nagpapakita ang hindi kailanman nagpapakitang chairman niya. Paano nang ganon ka sakto? Si Yi Tiancheng. Malamang ang plano niya ay gamitin ang pagkakataong ito. Magpanggap na yung master ng pamilya Yi para lang pigilan ka sa pagtatrabaho bilang paghihiganti. Kaya pala. Kapag hindi nagpatuloy sa pagtanggap ng trabaho, titiisin iyon. Sa ganang pahaw, walang makakaalam sa panloloko. Yi Tiancheng. Dahil sa kasal noon, napahiya ang buong pamilya namin. Gayon, ginagamit mo naman ang ganitong paraan para gantihan si Kuya Zilong. Gusto mo lang naman yata gamitin ang parang to. Para mapilit mo akong Sa tabi mo, ang sama mo talaga, at ikaw, Suking. Kaibigan kita na matagal, pero nagkampihan kayong dalawa laban sa akin. Wala ka bang paliwanag? Isang paliwanag. Anong klaseng paliwanag ang gusto mong marinig? Ikaw, Suking, bilang AR manager na group. Nagkasundo ka pa sa kanya para gumawa ng ganitong bagay.
Harangin ang isang tunay na profesional na makapasok sa group. Ito ay kapabayaan sa tungkulin. Kapag nalaman ito ng chairman, siguradong tatanggalin kanya. Liu Ruyan, naniniwala ka lang sa gusto mong paniwalaan. Wala ka nang pag-asa. At ikaw naman ni Tiancheng. Kung malaman ng chairman na group na naghanap ka ng tao para magpanggap. At magpanggap na batang amo ng pamilya gaano kalala ang resulta ng ginawa mo? Tama. Ang Yi Group ang nangungunang kumpanya sa Haicheng. Makapangyarihan ito. Kapag nalaman nila, wala kang matatagpuan na lugar dito sa Haicheng. Maliban na lang, kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin na maayos. Pwede kitang patawarin. At hindi kita isusumbong. Sige, aminin ko, ito'y isang panloloko ko. Gayon mo lang inaamin, huli na. Hanapin ang totoong chairman na si Emarye at isumbong ako. Hinihintay ko. Parusahan niyo ako kung gusto niyo. Mr. Yi, Liu Ruyan, hindi kita tinuring na tunay na kaibigan. Nagkataon na magka-dorm tayo noong kolehiyo. noong tulungan kita't magsalita, Ginawa iyon dahil hindi maatim ang ginawa mo. bahala ka na sa sarili mo. Kayong dalawa, trader, matagal na kayong nagtataksil. Ruyan, mukhang tama ang hinala mo. Ang bride sa kasal, si Li Mingjiao, artista lang na kinuha ni Yi Chancheng. At pati na rin ang babaeng si Lahaing Ido, lano nilang lahat. Pero, hindi natin kilala ang tunay na Yidong. Ang tatay ni Yi Tiancheng ay isang magsasaka lang. Nanay niya ay isa lang namang may bahay. Pag nakapasok ka na sa group, madali lang asayo ang ayasin siya. Tama. Ang pinaka-importante ngayon, iasikasuhin agad ang pagproseso ng trabaho mo. Kuya Zilong, congrats sa pagpasok mo sa group. Simulan ngayon. Ikaw na ang big time. Kahit gano'n ang kalaki ang tao, diyan pa rin sila mahuhulog sa kakit-akit mong ganda. Ruin, alam mo ba kung gaano ako kasaya? Sa wakas, pwede na tayong magkasama ng hayagan. Kuya Zilong, Kung hindi mo nahuli ang panloloko nila kanina, malamang naloko nila ako. ang kapal na mukha ni Yi Tiancheng, ginagaya ang iba. Pinili niyang mapanggap bilang panganay ng pamilya. Akala naya ata mga tengataya. Ruin, ano kung totoo nga na siya ang batang tagapagmana ng group? Aiwan mo na ba ako? Sino may sabi niyan? Ikaw lang ang nasa puso kayo. Kahit sino pa, wala silang laban. Pero, Yi Tiancheng, simpleng empleyado lang. Kahit hindi maganda ang kondisyon ng pamilya niya, may sarili naman siyang bahay. Kuya Zilong, kakabalik mo lang galing abroad, wala ka pang matituloyan. Niloko para makuha ang bahay. Ipinangalan ko sa'yo. Pero hindi ba sabi ng mga magulang mo, ibibigay nila ang bahay na to sa kapatid mo? Mas mahalaga ka kaysa sa kanila. Simulang gayon, isa na akong tagalungsod. Wala na akong ganitong mahirap na magulang. Tirongyi, natagpuan ng reception team ang hotel na tugma sa inyong pangangailangan. 3 araw maghahanda kami para kay Arranging birthday party. Ilang taon, hindi natin nabigyan si Papa ng maayos na birth. Kailangang perfecto ang 50th birthday niya. Tama. Manager Sue. Siguraduhin ang pag-coordinate na Si, notes it po. Sige, balik ka na sa trabaho. Manager Sue. May iba pa bang utos si Boss Ye? may konting personal na bagay. Alam mo ba ang maasahang agent ng real estate? Gusto kong magbenta ng bahay. Nag-shopping sina Mama at Papa. Weekend na yon. Tayo na lang magkasama. Sige, Kuya Zilong, parang ang sikip natin dito sa bahay, ano? May nahanap akong ilang villa nitong mga araw. Baka pwede natin tingnan minsan. pwede. Pero may mas mahalaga akong kailangang asikasuhin. Anong bagay? Sa 3 araw mula ngayon, magdadaos ang grupo ng handaan para sa kaarawan ni Chairman Ye, lahat ng empleyado. Pwede sumama. Pwibiyaya kang pimanta, Kuya Zilong? Idolo kayo SI Chairman Yi. Sa totoo lang, ang mga empleyado lang ng grupo ang maaaring dumalo. Pero, pwede ang mga manager pataas. Magdala ng isang kasama. Dadalhin kita. Kuya Zilong, ang galing mo talaga. Mr. Wong, ang bahay ni Ginongi.
kahit sa lokasyon o palapag. Talagang maganda. Ang pinaka-importante ay, nasa City Center School District. Siguradong magugustuhan mo. Ginong Ye, ganito kagandang bahay. Bakit mo gustong ibenta? Ang bahay na to ay may 3 taon naming alaala ni Liu Ruyan. Pag nabenta ang bahay, kailangan nang magpaalam sa nakaraan. Mr. Wang, gusto kong bumili ng mas malaki. Kaya ang hindi ginagamit, ibebenta na. Ginong Ye, bata pa, matagumpay. Saka na. Tingnan natin mismo ang Kung walang problema, babayaan ko ito ng buo. Tuloy Pacquiao. Kuya Zilong, bukas young birthday party and I chairman ye. Kumusta kaya itong damit ko? Hindi ba kita mapapahiya? Hindi. Ikaw ang pinakamaganda, Ruyan. Kahit ano suotin mo, maganda. Walang dahilan para magaba. Hindi. Bukas ang birthday party pero unang beses ni chairman niya magpakita. Lahat gustong makapasok. Kailangan ko itong seryosohin. Saka, lahat ng pupunta dun, mga sikat at kilalang tao. Kailangan ko ring magbigay dangal para sa'yo. Paring Yusak, talagang maingat ka mag-isip. Narinig ko, hindi pihikan ang chairman sa pagpili ng tao. Basta may kakayahan, pwedeng ma-promote agad. Sa galing ko, siguradong mapapansin ng chairman yan. Mapopromote ako bilang presidente. At magiging first lady ako. Una, First Lady ing Presidente. Yi Tiancheng, bakit ka nandito? Bahay ko to, bakit bawal pumunta? Paano ko nasira ang mga plano nyo? Kuya Zilong. Si Yi Tiancheng nagsiselos pa rin. Kapag nalaman ang relasyon natin, hindi natin makukuha ang bahay at pera. Ang sakit naman ang sinabi mo. Inuturing ko lang si Ruyan na parang kapatid. Bakit? Galit ka pa rin ngayon? Yi Tiancheng, as I Kuya Zilong kakayuwi galing abroad. Wala siyang matitira, kaya pinatuloy ko siya sa bahay natin. Wala talagang nangyari sa amin. Totu. Sa tingin mo ba, ganon akong klaseng babae? Anong klaseng babae ka? Wala akong pakialam. Sige. May tatanong ako. Yung sinabi ko nung nakaraan, na ipasa mo sa akin yung titulo ng bahay at maghanda ng 30,000 pang regalo. Kamusta na? Ginong Ye, Napagkasunduan na bahay, anong nangyayari dito? hindi mo na ibebenta. Ha? Yi Tiancheng, ibibenta mo yung bahay? Pasensya na, Boss Wang. May problema ako di. Kailangang ayusin ito. Huwag kang mag-alala, ibebenta ko talaga ang bahay na to. Ibebenta ko ang bahay na to. Ngayon, kayong dalawa, ayusin nyo ang gamit nyo at umalis agad. Yi Tiancheng, anong karapatan mong ibenta ang bahay ng walang pahintulot? Ako ang nagbayad nito. Ibebenta ko ang bahay ko, kailan kailangan ang pahintulot mo? 3 taon magkasama. Sa katwiran at damdamin, dapat may parte ako sa bahay. Una, Pair. Paano mo nagawa to? Si Ruyan, 3 taon sumama sa'yo, Pair. Ikakasal ka, ibang bride. Niloko ka, tapos binebenta ang bahay. Ganyan ba ang pagiging lalaki? Tama. Paano mo babayaran ang 3 taon kong kabataan? Tatlong Ton. Ngayon, gusto kitang sa 3 taon na yon. Nazen Kanung Puyat AKO SA Trabaho? Nasaan ka noong masakit ang tiyan ko? Nasaan ka na ospital ako? Nasaan ka rin noong panahong iyon? Wala akong pakialam. Girlfriend ako, dapat mabait ka sa akin. Kung ibebenta mo ang bahay, hati tayo sa pera. Kung hindi, hindi ako alis. Mali ako, umaasa pa akong makipag-usap ng maayos sa'yo. Yi Tiancheng, anong gagawin mo? Kung hindi kita makausap ng maayos, pupunta na lang ako sa pulis. Ano? Ikaw. Hello. Gusto kong magsumbong. May pumasok sa bahay ng walang permiso. Ruyan, anong gagawin natin? Binenta niya ang bahay, wala tayong matitirhan. Anong ikinakatakot mo? Ginagawa na yan para pilitin akong yumuko at aminin kasalanan. Pero hindi ako magpapatalo. Iniisip ko na maliit ang lugar na to. Kuya Zilong, punta tayo mamaya tingnan ang mansyon. Kapag napansin ni Tiancheng na talagang galit na ako, sigurado akong luluhod siya sa saya't pakiusap na bumalik ako. Ibibigay ko ang perang nakuha sa pagbebenta ng bahay bilang dot para sa'yo. Ang babae ito, sobrang dalidayeng. Ruyan, alam mo naman na hindi ko talaga mahalaga ang mga bagay na ito, iba? Gusto ko lang makita ang iyong paninindigan. Kapag ako na ang naging bibili kita ng mansyon at cots. Gusto maging masayang babae ka. Kuya Zilong, ang bait mo talaga.
Kuya Zilong, ikaw talaga ang magaling. Salamat sa pagdala mo sa akin sa handaan na group. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating sa high-end na lugar sa buhay ko. Anong sinasabi mo? Ikaw ang magiging feature na misis ng presidente. Ang mga bisita ngayon, bukod sa mga empleyado ng kumpanya, may mga inimbitahan na maraming sikat na tao. Rian, tingnan emole. Mga tao, itong mga tao, balang araw, magiging koneksyon ko silang lahat, si Liu Zilong. Sa malapit na hinaharap, magpapakumbaba silang lahat sa akin. Sa hinaharap, magpapakumbaba silang lahat sa akin. Dumating na si Xiao Liu. Mr. Wu Director. Ito ba ang girlfriend mo? Mr. Wu Director. Ito ang girlfriend ko, si Liu Ruyan. Parang Yusak, si Wu Gang, Director Wu, ang Dierseng Supervisor. Magandang araw, Director Wu. Magandang araw. Ang galing na mata mo ha. Si Xiao Liu ang batang manager ng grupo. Malayo ang maaating niyan. Naku, wala yan. Asa ako sa inyo, Director Wu, para sa mas maraming gabay. Pasensya na ha. Sasagutin kayo lang ang tawag. Pa, anong ginagawa mo? Di ba sinabi ko, may mahalaga akong gagawin ngayon? Mas mahalaga yan kaysa kasal ng kapatid mo. Naayos niyo na ba usapan ni na Yi Chancheng tung nagawa mo unabiye? DBA para lang yan? Pa, sasabihin ko sa'yo. Pagkatapos ng araw na to, si Kuya Zilong ay magiging matagumpay na. Ano? Toda biye? Siyempre todo. Tay, huwag ka mag-alala. Pagdating ang panahon, bibilhan kita ng kotse at malaking bahay. Pangarapin ka ng buong baryo. Kayo ni nanay, maghintay lang sa buhay na maginhawa. Oh, Liu. Yung proyekto na binigay ko sa'yo noong isang araw, Bagamat hindi naman kalaki, Pero para sa'yo. isang pamilyar na pagkakataon ito. huwag akong bigin ay. Huwag kang makalalo, siguradong hindi ko sisirain ang tiwala mo. Galangan mo. Naniniwala ako sa'yo. Yung ibang mga manager, Nagsisimula proyektong 5 milyon. 1 milyong proyekto lang. At nagawa mo pang sabihin, yun Nga naman. yan. Kuya Zilong, bagong pasok ka pa lang. Elite na galing abroad. Dapat milyon ang panimulang sahod mo. Isang simpleng director lang. Ang lakas tawagin kang Little Life. Akala niya kung sino siya. Kuya Zilong, huwag mo na lang siyang pansinin. Pag ikaw na ang presidente, unahin mo siyang tanggalin. Tara, tulad ng alalayan kang makilala ang mga tanyag sa lipunan. Maramdaman mo ang hangin ng mayayamang mundo. Sisi. Yi Tiancheng. Kita mo? Ito ang mundong hindi mo kayang abutin kailanman. At ako, magiging bahagi ng mundong to. Yi Tiancheng. Bakit ka nandito? Itiancheng, bakit ka nandito? Kung ikaw na nandito, Bakit ako hindi pwedeng nandito? Kuya Zilong. Siya ang manager na group. Ako ang kasama niya. Gayon ay kaarawan ng chairman niya. Hindi lahat may karapatang pumunta dito. Sabihin mo, paano ka nakapasok dito? Pero, huwag mong sabihin. Ikaw ang anak ni chairman niya. At tagapagmana ng group. huwag mong sabihin. Tama na naman ang hula kayo? Yi Tiancheng, kapal talaga na mukha mo. Si Chairman Yi. Tingin mo ba, kaya mo siyang tapatan? Ano ka ba talaga, ha? Pero, huwag mo akong sisihin na dahil hindi kita inilantad dahil palihim ang kilos ni chairman niya. Pero ngayon, harawan ni chairman niya, siya mismo ang dadalo. Tama. Kung malaman ni Chairman Yi na ginagamit mo ang pangalan niya para manloko, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Sige na. Sige ilantad nayo na ikaw. Mukhang matigas ang ulo niya, ayaw sumuko hanggat di sigurado. Tingnan niyo ang taong to nakapasok sa venue. At nagpapanggap bilang panganay ng pamilya Ye. Nakukunwaring anak ni Ginong Ye. Ngayon, may mga taong talagang gumagawa ng ganito. Magaling protektahan ni Ginoong Yi ang kahit misis o anak niya. Walang impormasyon inilalabas. May ibang tao sinasamantala yan. At ginagamit para manloko. Paano kung Totoo ngang siya ang anak ni Ginoong Yi? Ang tagapagmana niya. Dapat sumama kay Sabay tayo dumalo, sigurado akong pek yan. Kira MOBA, wala ni isa kilala ka rito. Di ka pa BA Alice? Yi Tiancheng. Alam kong gusto mo akong kumbinsihin. Pero hindi mo dapat gamitin ang ganitong napakababang paraan para magpanggap na siyong master Ye. Nakakatawa talaga. Lu Ruyan. Naisip mo na ba?
Kung ako talaga ang tagapagmana ng Ye Group, paano ka haharapin ito? Hindi naman, pair. Ang lalim ng pagganap mo, sobra na. Kung ikaw ang tagapagmana ng e-group, di ako na ang pinakamayaman sa buong bansa. Tama na, Yi Tiancheng. Itigil mo na yung stele mo para kunin ang atensyon ko. Lumayas ka na ngayon. Nakakahiya lang yan. Mamaya darating si Ji. Lagit ka talaga. Tama na. Ruyen, wag mo nang patulan. Mamaya nandito na SIG. Kung magalit siya, apos tayo. Security, may nagkakagulo sa party. Alayasin niyo siya. Sino ang nakalakas lub Mangulo SA party in Yi Group? Pasensya na, Ye. Kakacheck ko lang ng listahan ng bisita. Walang problema. Si Suching BA, ang manager? Bakit tinatawag ang taong si Yi? Siya ang young master? Hindi ko alam. Hindi ko nakikita ang iyong master. Huwag kayo magpapadala sa kanya. Lahat ng ito ay panloloko nila. Ang lalaking ito ay ex-boyfriend ko. Si Suking na ito. Siya ang roommate ko noong college. Noon crush na Naya ang ex-boyfriend kayo. Gayon, iniwan ko na siya, nagkunsabahan na silang dalawa. Nagpapanggap na siyang panganay na anak ng pamilya Ye. Para gantihan ako. Manager Su, ang labo naman. Kapag nalaman to ng chairman. Siguradong matatanggal sa trabaho. Nga, mahalaga sa chairman ang pamilya niya. Kapag nalaman niya, tinulungan ba ni Manager Tsu ang iba magpanggap anak niya? Matanggal sa trabaho ay Pa sa lalaki, bakit gawin yan? Napakapadalo-dalo mo talaga. Lu Ruyen, ikaw ang mahilig magmarunong, ha? Si Ginoong Ye ang tunay na walang sinuman ang pwedeng baguhin ang katotohanan yan. Anong katotohanan? Kayong dalawa nakakaalam. Matagal na kaming magkasama. Alam ko kung anong klaseng pamilya meron siya. Ang tatay niya ay isang magsasaka. Akala ko mabait at matuwid si Liu Ruyan, isang bihirang mabuting babae. Pero ngayon, mukha, isa siyang taong mapagmataas at pabaya. Habang hinihintay ang kuya niyang si Zilong, panatag niyang tinatanggap ang kabutihan ko. Magsasaka man o pinakamayaman, wala na yang kinalaman sa'yo. Liu Ruyan. Si Shuking ang jasher manager. Manager o mas mata. pwede kang magsama ng isang wala problema dito. Dapat wala ngang problema. Pero nagpapanggap kang panganay na anak ng pamilya Ye. Yan ang may problema. At ikaw rin, Suking. Ngayon, tinulungan mo siyang magpanggap tagapagmana. Baka bukas, tulungan mo siyang magpanggap bilang chairman. Ako empleyado ng e-group. Kailangang isiwalat ko kayo. Dumating na ang chairman ng Yi Group. Nandito na Chairman Yi Tiancheng. Tapos ka na. Chairman Yi, ako Xiao, Wang ng Tianlikom. May partnership kami sa grupo ninyo. Chairman Yi, matagal ko na kayong naririnig. Naway magtagumpay kayo at tumagal pa. Salamat, salamat. Akala ng mga tao, sino lang ang kayang magustuhan ni Chairman Ye. Nagkukumpol-kumpol sila. Anong Tama na. Kuya Zilong, si Chairman Ye ang naghahanap ng mga katulad mo. Ang mga taong ito, nasasayang lang ang oras mo, Kuya Zilong. Yi Tiancheng, bakit hindi ka lumapit kayo para magpakilala? Hindi ba sinabi mo na anak ka ni Ye? Bakit ganon, dumating si Ye? At umatras ka pa? kaya? Tapos ka na. Nandito mismo si ikaw at ang kalaguyo mo, hapos na kayo. Yi Tiancheng, sa totoo lang, may naramdaman pa rin ako para sa'yo. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Ibigay mo lang sa akin ang pera mula sa pagbebenta ng bahay. At papayagan kong si Kuya Zilong na huwag ka nang ibisto. At bibigyan pa kita na isa pang pagkakataon. Ganyang pagkakataon, pipiliin ko ng wala. Ikaw, hindi marunong magpasalamat. Zilong, huwag bigyan na konsiderasyon. Pagkatapos nito, ibisto na natin siya at wala na siyang mapaglalagyan. Mga kaibigan, umupo muna tayo. Siege. Ito. Hindi ba ang artista na pinatawag ni Chan? Bakit nandito siya? Ito. Tay, Oo, maligayang kaarawan. ikaw talaga, napaka-thoughtful mo. Hindi naman. Mga kaibigan, ito ang anak ko, si Ye Tiancheng. Simula ngayon, ang Ye Group, ipapasa ko na sa kanya. Panahon na rin siguro para magretiro ako, Tiancheng. Dumating sa pagkakataong bukod sa mga panloob na opisyal, marami mga CEO ng kumpanyang nakakolabora. Dapat mo silang makilala ng husto.
Hindi ako makikisabay para di agawin ang spotlight mo, mga kaibigan. May kailangan akong tapusin. Maiwan ko na muna kayo. Mag-enjoy kayo. Si President Yi ay kahanga-hanga. So, totoo si Ginong Yi ito. Sa pamumuno mo sa e-group. Asenso ito. Nambiro naman kayo MGA boss. Sa susunod, magtulungan tayo. Magkakaintindihan. Siyempre. Yi Tiancheng. Naloko mo ako. Pero peti silang lahat gusto mo pang lokohin. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ang taong yan, hindi naman talaga siya ang panganay na anak ng pamilya Ye. Hindi siya ang chairman na si Ginong Ye. Mga aktor silang kinuha niya. Anong pinagsasabi niya? Si Rayatasiya. Anong nangyayari? Nasaan si Ginoong Yi? Sakto ang dating mo, Ginong Wu. Itong tao na to, nagpapanggap lang na panganay na anak ng pamilya Ye. Si Tiancheng. Tapos kana. Si MR Wu, opisyal ng e-group, kaya niyang lapitan ang chairman at yung master. Sigurado akong mahuhuli niya ang mga panloloko niyo. Yi Tiancheng, alam ko naman na lahat ng ginagawa mo ay para lang makaangat ka sa paningin ko. Pero masyado naman yatang mababaw ang paraan mo. Paano kung lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad? Hayaan mo na lang si Kuya Zilong na ipakiusap ka. Kasi as ay Kuya Zilong, ang pinakakatiwalaang manager ni MR Wu, magbibigay siya ng konting respeto. Talaga BA? Mr. Wu. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan mong manager. Ms. Yi. Huwag pakinggan kalokohan nila. Bago siya SA trap. Isa lang siyang maliit na manager. Hindi kami close. Mr. Wu. Ikaw ba ang paber SA kin? Hindi, President Wu. Anong tawag mo sa kanya? President Yi. Mamaloko lang siya. Bulag talaga kayo, paang mga aso. Ito na. Ang tagapagmana ng e-group, kasalukuyang general manager, si Yi Tiancheng, President Yi. Hindi ito possible. Paano siya naging iyon? Isa siyang ordinaryong empleyado. Hindi possible. Niloloko niyo ako lahat. Niloloko, anyo ako. Hindi possible. Hindi ako naniniwat. Wu Ruyan. Matyaga kitang pinaalalahan. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi. Imposible. Kayong sinungaling. Niloloko, ako. Paano siya magiging? Kuya Zilong, nagsisinungaling ba sila? Hindi todo tama? Kayong lahat ay sinungaling. Sinungaling. Ruyen. Kung siya ang tagapagmana ng e-group, hindi naman siguradong masama. Mohel na mohel ka niya. Simula ngayon, buhay natin. Magiging mas maginhawa na. Oo, tama. Ikaw, Yi Tiancheng, dalian mo, magbigay ka ng paliwanag. Bakit ba ako kailangang magpaliwanag sa'yo? Ang tagal na nating magkasama, pero hindi ko alam na ikaw pala ang panganay na anak ng pamilya Yi at hindi ka naging tapat sa akin. Katapan? Ikaw pa ang nagsabi ng yun. Dati kitang girlfriend, kaya dapat naging tapat ka sa akin. At ano ngayon? Kaya dapat magpakita ka na maayos na paghingi ng tawad. Bilis, itaas ang ranggo ni Zilong. Alam mo mabuti ang pag-alaga sa akin ni Kuya Zilong. Tapos papayagan mo siyang maging manager. Naiinggit ka ba sa magandang samahan namin? Kahit pa ikaw ang panganay ng pamilya Ye, hindi mo mababago ang pagiging makitid na utak mo. Tama ka. Kaya. Anong posisyon ang gusto mong ibigay kay Kuya Zilong? Kuya Zilong, bilisan mo at kausapin siya. Lahat ng sinasabi ko, sinusunod niya. Sir Yi, di naman mataas ang hiling ko. Basta, maging director lang okay na. Ay. Ikaw, Xiaolu. Si Xiao Liu, kaya mo bang tawagin ng ganun? Kanina tinawag as I Wu ba? Akala mo bigla kang naging importante, ano? Xiao Wu. Kanina tinawag mo akong Xiao Liu, hindi kita pinansin. Ano na ba dapat tawag, MOS, bossy? Ano dapat tawag natin sa kanya? Tawagin mo siyang tanga. Ano mong ibig sabihin, Ye Tiancheng? Hindi mo ba ako naintindihan? Naintindihan kayo naman. Pero, kailangan mo bang ipaliwanag? Bakit sinasabing dapat siyang ipromote? Anong karapatan mong... Dahil girlfriend mo ako. Dahil ako ang magiging ginang ng corporation. Hindi pa ba sapat yan? Sa Liu Ruyan, pareho pa rin, kapal ng mukha. Si MR Yi naman, hiwalay na sila. Pero bakit ang kapal ng mukha niya pa rin lumapit? Sandali. Kaninang sabi mo? Ikaw girlfriend and I Lu Zilong. Baking Gayon. Girlfriend ka na ni Monsieur Y. Ang kapal naman talaga ng mukha. Si Kuya Zilong, lagi niya akong inalagaan. Wala naman siyang girlfriend. Sasabihin ko na ako ang girlfriend niya. Yi Tiancheng, ikaw na lalaki, hindi ka naman siguro magagalit sa ganong kalit na bagay, di ba? Yi Tiancheng, ikaw na lalaki, hindi ka naman siguro magagalit sa ganong kalit na bagay, di ba? Siyempre, hindi ako magagalit. Ay no. Basta magalit ako. Wala siyang choice kundi siyuin ako.
Paano naman ako magagalit sa isang taong walang kinalaman sa akin? Walang kinalaman. Anong ibig mong sabihin? Yi Tiancheng. Ano ang tingin mo sa 3 taon na relasyon? Para ko na lang pinakain sa aso. Yi Tiancheng. Ano ang sinabi mo? Ganito ang ugali hindi mapapatawad habang buhay. Saij, bahla ka. Anong nangyayari? Hindi ba dapat? Lumuhod ka na para magmakawa sa akin? Lu Ruyen. Pinabalayan kita. Hiwalay na tayo. At kasal na ako ngayon. Kung maririnig ko na ginagamit mo ang pangalan ng girlfriend ko para mangloko, galawin ko ang legal na department para magsampa ng kaso laban sa'yo. Ginoong Yi. Bakit mo nagawa si Ruyan? Sinamahan ka niya ng kahit maghiwalay kayo. Dapat siyang bigyan ng kabayaran sa nasayang na panahon. Nakakarawa. Ang kabataan and Kabataan ba talaga? ang kabata. Hindi na ba ito kabataan? Sa 3 taon, magkano na ang ginastos ni Ji sa kanya? Ano naman? Bilang boyfriend niya, ang pagbibigay ng pera kay Ruyan, natural lang iyon. Ang galing naman ng natural lang. Kakaisip nyo sa kanya, halos nakalimutan nyo na ako. AKO. Wala naman akong ginawang masama sa'yo, G. Wala akong ginawa kundi lumapit kay Ruyan. Hindi ka naman siguro. Sobrang pikuin, DBA? Gagantay ka pa sa akin? Congrats. Tama ang hula emo. Bilang gantimpala, Unannounced KO Nayon. tanggal ka na. Yi Tiancheng, sober ka na. Bakit mo kailangang idamay si Kuya Zilong sa atin? Dahil ikaw ang tagapagmana ng group, hindi mo pwedeng tanggalin ang sinuman. Oo nga. Tama ka. Wala kang hiya. Ginagamit ang posisyon para Ano pa na BA? Yi Tiancheng. Bossy, kahit tagapagmana ka, hindi ba't kailangan pa rin ng mga patakaran? MGA kaibigan, ako si Liu Zilong. Manager ako ng Y-Group. Kamakailan, dumaan sa legal na proseso para makapasok sa kumpanya. Pero si Ginong Ye, walang dahilan. Dahil sa personal na issue, gusto akong tanggalin. Hindi ba ito katawa-tawa? Hindi ba ito katawa-tawa? Oonga, sobrang katawa-tawa naman ito. Ang taong ganito, kung magiging tagapagmana ng Y-Group. MGA boss, paano makipagtrabaho sa kanya? Tama. Yi Tiancheng. Dahil lang mas malapit ako kay Kuya Zilong. Gusto mo na makipaghiwalay sa akin. Ipinapakita na wala kang presensya sa ibang tao. Anong kinabukasan ang makukuha sa pakikipagtulungan sa'yo? Yi Tiancheng, kahit ikaw pa ang tagapagmana ng Y-Group, ano? Kung tatanggalin mo ako ngayon, makitid ang isip mo. Hindi ka karapat-dapat maging tagapagmana ng Y-Group. Ang chairman ay may inis din sa'yo ng sobra. Kaya MOBA? Ang taas ng kumpiyansa mo pero masasabi ko sa'yo ng malinaw, hindi lang kita tatanggalin. At na rin ilalagay kita sa blacklist ng buong industriya. Si Yi Tiancheng. Kuya Zilong, ano kasalan? Bakit mo siya pinagbawalan? Si Yi Tiancheng. Sober ka na. Gusto mo ing dahilan, DBA? Sa interview mo, ang nasa resume mo, graduate abroad, Master's Financial Studies, Paul Lee University. Tama naman May problem BA? Totoo namang may sertipiko. Mukhang gumastos ka ng malaki. Pero, Sap Hall University. Wala kang record dun. Hindi. Imposible. Nagbayad ng 3,000 piso noon. Sabi, hindi raw ito mabubuking. Ito. Kuya Zilong, totoo ba lahat ng to? Ikaw ang balikbayan na elite. At bibigyan mo ako ng magandang buhay. Lu Ruyen. Nangangarap ka pa rin pala. Ang peking diploma ay malaking kasalanan. Lu Zilong. Kaya pala halata ka. Parang bagong ka. Kahit ang kakayahan mo. hindi kasing galing ng team leader. Kaya binigyan kita ng proyekto na 1 milyon. Subukin mo lang muna. Ang tagal ko nang iniisip. Piqué pala, ange credential mo. Ang tagal ko nang iniisip. Piqué pala, ange credential mo. Ano? Pecan credentials? Tama na kayo. Pecan credentials? Ano mong espesyal yan? Kayong grupo na ye. Hindi ba't best sa kakayahan, hindi sa diploma? Hindi namin tinitingnan ang diploma. Basta may abilidad ka, puwit ka pa rin. Piliin kahit labag sa karaniwan. Pero siya, fake ang credentials niya. At yan ang mismong problema niya. Paring Yusak. Nagkamali ako. Gusto ko lang. Ibigay ang mas maginhawang buhay. Kuya Zilong, Eos lang. Hindi ka nila naintindihan. Naintindihan kita. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iwan.
Yi Tiancheng. Isa lang siyang panganay na group. Babalik para ayusin ang loob niya. Pagkatapos naming hahatiin ko ang kayamanan niya. Pagdating ng panahon, ako ang bahala sa'yo. Ruyan. Ang sarap magkaroon ng ikaw. Yi Tiancheng. Sa kakayahan Kuya Zilong. Balang araw, mahihigit abengan mo lang. Zilong, alis tayo. Sandali Lang. Yi Tiancheng. Ano na naman? Bukas na lang natin ayusin ang resignation natin. Anong gusto mo pa? Huwag muna kayong umalis. Tungkol sa Peking diploma. Wala na tayong dapat pag-usap. Tangal sa trabaho. Susunod, pag-usapan natin. Ang tungkol sa paggamit ng pondo ng kumpanya. Diyos ko, paggamit ng pundo ng kumpanya? Anong pondo ang ginamit? Si Kuya Zilong, baguhan pa lang siya bilang manager. Huwag gamitin ang walang besehang akusasyon para gantihan siya. Sabi KO, magaling ang kuya. Bagong pasok pa lang siya. May lakas ng loob, 5 milyon. kumpanya. Gusto mo bang tingnan ito? Ang ibang manager, 5 milyong proyekto ang simula. Binigay mo, 1 milyong proyekto lang. Ang kapal mo pang sabihin yan. 1 milyon lang. Kuya Zilong, totoo ba lahat na ito? Ginamit mo ba ang pondo ng kumpanya? Nasiraan ka na ba ng bay? Ruyan. Gumagastos ka masyado. Napilitan akong gumamit ng pera sa trabaho para sa'yo. Ano? Ang perang ginastos mo sa akin, galing sa pondo ng trabaho. Ano pa nga ba? Bibili ka ng libu-libong halagang bag. Wala akong ganong kalaking pera. Tapos gusto mo pa akong umupa ng malaking mansion para sa pamilya mo. Yung mansion, 10,000 ang renta. Paano ko magbabayad? Wala kang pera, bakit nagakunwari? Sa huli, ang ginastos mo sa akin, ninakaw mo pala. Lu Zilong, nagkamali ako sa'yo. Ano no nagpapakabanidoso ka? Bakit di mo sinabi nung gumastos ka? Pera mo ang ginamit. Bayaran natin ito ng Ikaw, Lu Zilong, cute mo. sinali lang. Pahinga muna, interrupt KO. Kung gusto niyong mag-away, doon na lang sa bahay ituloy. Eto ngang 1 milyon. Pwede siguro unahin na. Ginu, Yi, Emin and KO. Ako ang gumalaw ng pondo. Karamihan ng pera, siya gumastos. Gusto mo mabawi? Sa kanya ka humin. Lu Zilong, hindi ka biye lalaki? Binigay mo, gusto mo bawiin. Sabi mo daddy, gagawin mo akong pinakamasayang babae. Sinungaling ka, sinungaling. Ako raw ang sinungaling. Ang kapal mong sabihing ako ang sinungaling. Sino nagsabi na lulukuhin ang bahay ni MRE? Sino ang nagsabi na kukunin natin ang dowry ni MRE para pangkasal? Tiancheng, huwag makinig sa Ang gusto ko lang ay bahay at dowry. Wala siyang kinalaman dito. Lu Zilong, lubos mo akong binigo. Sinasabi mo na mahal mo ako. Pero naloko mo lang pala, AKO. Mahal kita? Ano na mahal sa'yo? Mahal kita para maakit ang ibang lalaki. Mahal kita, natural gumastos ng pera ng lalaki. Anong sabi mo? Lu Ruyan, ikaw ang nagsabi na makukuha mo ang pera at bahay ni MRE. Kung hindi, bakit ko inabuso ang pondo ng kumpanya para sa'yo? Ang plano, makuha ang pera at bahay, tapos tatak. Sana magakala na ganito kawa. Lu Zilong, ang kita mo pala. Mr. Yi, mali ako. Hindi ko dapat inagawan ka ng babae at inabuso ang pondo ng kumpanya. Pagkakamali ko, nangako ako, ititigil ko na ang lahat kay Liu Ruyan. Hindi ko siya kailanman kakausapin. Ganyan na BA, okay? Lu Zilong, ikaw ang cute naman. Tinulugan mo ako, tapos tatakbo ka. Tao kabiye, ang cute mo talaga, Lu Zilong. Hindi ka magkakabuti. Santikin mo, AKO? Ano kung sinuntok kita? Kung di lang ako kinapos sa abroad. Akala mo babalikan kita? Feeling mo mahal pa kita? Iniwan mo ang sansang magdikit kay Bossy. Konting salita lang. Napaniwala ko na agad. Ikaw talaga ang cute mo. Bossy. Pasensya na, nagkamali. Kasalanan ko talaga. Wag mo, sana kang pag. Ikaw na ang bahala. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Kung may silbi ang sorry, bakit kailangan ng pulis? Naglustay ka ng pondo ng pinaghihinalaan ka ng krimen sa tungkol. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa pulis. Ayaw ko umalis. Bossy, magtatrabaho ako para mabayaran utang. Pakawalan mo na. Bossy. Bossy. Inilustay ni Liu Zilong ang pondo ng kumpanya. Ako ang may kasalanan sa pagkukulang. Handang tanggapin ang parusa ng grupo. Toten gang nagalang ka. Walang year-end bonus. Maging mas maingat sa Salamat, Bossy. Tiancheng. Nadala AKO. Naloko AKO and I Lu Zilong. Sabi niya kaya niyang maging C. Sabi niya isa siyang 14 expert. Nadala lang AKO. Manawala ka. Wala kaming nangyari, wala talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi ba't sinabi niya kanina na may nangyari na?
Bakit biglang sinasabi na wala nang nangyari? Tumahimik ka, Xiaoqing. Kausap si Tiancheng, may karapatan bang sumaba? Ano bang karapatan mo? Tiancheng. I mean KO. May nangyari sa amin. Naloko na AKO. Sinabi niyang elite siya sabi kaya niyang ibigay ang magandang buhay. Nabuso rin, biktima rin. Tiancheng. Sige na, wala ka talagang kasalanan? Anong kasalanan KO? Kung di mo itinago ang totoong pagkatao ni Family Eldest Son, maloloko ba ako ni Liu Zilong? Paano ipagbili ang sariling katawan? Paano ko magagawang iwan ka? At saka, kahit pa nagkaroon kami ng relasyon, gusto ko pa rin magpakasal sa'yo. Sapat na patunay na mahal kita, Tiancheng. Totoo yan, ikaw lang ang laman ng puso ko. Tiancheng, nagkamali ako na madalas gawin ng mga babae. Talaga bang hindi mo ako mapapatawad? Ibig sabihin, ako ang may kasalanan? Tama. Ikaw ang dahilan. Kung hindi mo ginawa yun, hindi mangyayari ang lahat ng to. Naintindihan kayo naman kang nagslos ka. Kalimutan na natin si Liu Zilong. Simulan natin ulit. Tulad na Zay dati, quit pa. Magpa Kazel. Tapos Hadian Ariarian Ang ganda naman ng ini. Hindi. Tiancheng, 3 taon na tayong magkasama. Sa tingin mo, ganong klaseng tao ako. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Tama na. Lu Ruyan. Huwag akong pandirihan dito. Ipapadala ng legal department ang liham sa bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung wala akong makita pera, I demand a kita. 3 araw, 1 milyon? Saan ako kukuha, Ye Tiancheng? Wala ka bang pakialam sa nakaraan natin? Tiancheng, magkasama tayo 3 taon. Talaga ba, wala ka ng pakialam? Tiancheng? pasensya na po, mga isang maliit na aberya. Sige ichaloy nayo na pa. Ngayong Inihayag ni Chairman Ye Zhenchan ng Ye Group sa kaarawan niya. na ang Yi Group ay pamamahalaan ng kaisa-isang anak niyang si Yi Tiancheng. Narito ang ulat ukol dito. Si Yi Tiancheng pala ang tagapagmana ng Yi Group. Talagang mahusay siyang magtago ng sikreto. Ibig sabihin Madali na ito. Itong Yi Group. Pero ang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng yan. pagdating ng panahon, Huwag isipin bahay o milyong panghanda. ang dapat, Kahit 1 bilyon, wala yan sa kanila. ang mahal kong anak. Napakaswerte mo. Ako naman, hihingi muna ng 1 mansyon para sa kasal nyo. 1 bilyon para sa negosyong puhunan. Dati tayong pinahiya, hihingi ng bayad pinsala. Yung GBA sobra. Ay, hindi sobra. Nenay, Tare, nandito na ako. Ruyan, dumating ka na. Ruyan. Nandito ka na. Sige, yuminam kaing tubig. Nenay, Tare, Anong ibig sabihin nito? Nakita na namin yan sa TE. Si Yi Tiancheng pala, siya ang nakababatang amo ng Yi Group. Pinakamayamang tao sa High City. Huvak magtago, ate. Lahat kami napanood yun kanina. QIA YE. Bake it. Hindi mo sinabi agad sa amin? ONGA. Ganito kasi inisip ka. Ikaw at iyong Si Zilong ba yun? Huwag na kayong magkausap, maliit na manager lang siya. Si Xiaoyi ang susunod na pinakamayaman. Oo nga naman, ate. Liu Zilong, Zenobe Asia. Sinasabi ko sa'yo, ate, ang magiging asawa mo ay si Yi Tiancheng. ang paborito ni Mama, tayo lahat ay napag-usapan na. Bigyan mo muna ng 1 bilyon para sa panimula ng negosyo ng kapatid mo. At bigyan mo siya ng 1 bagong bahay. Gawin niya itong bahay kasal niya. Sabi kayo na. Itong mansyon na to. Mukhang okay na to, diba? tama na. Wala na kami ni Tiancheng, tapos na. Renta lang din itong bahay. Wala na akong pambayad, kaya kayo. Umalis, Anong sinabi mo, AKO? hindi ba sinabi Abalikin si Xiaoyi, paano mo ginawa yan? Ate, ang tagal niyong nag-usap. Pasayahin mo siya para magkasundo kayo. Kasayahan siya, Pano? Nahili naya AKO. Kung kaya nyo, kayo ang gumawa. Wala kang silbi. Simpleng bagay hindi mo magawa. Tapon gayon, sumisigaw ka pa sa amin. Tari, Nenay. Naloka rin AKO and I Liu Zilong. Ngayon, wala na akong naitira, pati may utang pa akong 1 milyon. Kung hindi ko bayaran pera, adedemanda niya ako. Ano? May utang kang 1 milyon? Te, May pension ka pa? pahiram muna, bayaran KOC. Kung hindi ko bayaran, baka makulong talaga ako. Tumigil ka diyan. Inabangang mo yung pension kao? Walang paraan. Nakalaan yan pa sa kapatid mo. Kayo, laging inintindi si Bunso. Hindi ba ako anak ninyo? anong gagawin mo sa pera?
Kapatid mo kaya ipagpatuloy ang lahi ng pamilya. Ikaf, Kami ng nanay mo, naghirap kami pa sa'yo, pero gusto rin naming mag-asawa kaagad para makakuha ng dote. Ngayon, wala na ngang dote, kami pa ang kailangang magbigay ng pera sa'yo. Liu Ruyan, wala ka bang giya? Walang kwenta. Mahina. Pero, mama, papa, wala na akong magagawa. kung hindi ko bayaran ang utang, Tulungan mo si Ed magsalita. Hindi eh. May girlfriend na rin ako. Magpapakasal na rin ako. Isa pa, kung hindi ka naman nahuli sa pangangaliwa. Di okay na yun. May bahay na ako, may 1 bilyon na ako. 1 bilyon yon. Sige na, tama na yan. Akala ko pa naman ipagmamalaki kita. Asahan kita sa pagtanda ko. Pero hindi ko inakalang. Ganito ka pala kaina. Ayusin mo yung gulo mo, nising ko hindi kita tutulungan. napakatalino ang nanay mo. Paano siya nagkaroon ng anak na gaya mong walang silbi? Ay ka talaga. Nakakagalit ka, alam mo ba? Talagang nakakagalit ka, sobra na talaga. Ate. 1 bilyon yun, 1 bilyon. Umalis na kayong lahat. Bahala na ako. Mayroon akong paraan. Hello. May tutulong ako sa inyo? Ito yung singsing na dati kong binili sa inyo. Ngayon, gusto ko nang ibenta. Siege. Pero kung Diamond Ring itong modelo mo, mukhang 5,000 lang ang Ano? 5,000. Binili ito ng 50,000. 5,000 lang. Niloloko, mo, AKO? pagbili ng singsing pambabae. Ganito talaga ang presyo. Magtanong-tanong ka, malalaman mo. Okay. 5,000 na nga. Mag-transfer ka na. Pasensya na po, ma'am. Pek po ang singsing na ito. Peak. Ito. Sige, tingnan mo ulit ito. Ma'am. Pek lahat ito. Hindi maaari. Ibinigay ng boyfriend ko ang mga ito. Paano magiging pek? Sinuri mo lang na mata mo. Gamitin ang makina para suriin. Peking item ito, ma'am. Siyam na piso at siyam. Hindi na kailangan na makina para malaman. Hindi ito possible. Aba, ikaw talagang siliw. Inilustay mo ang milyon na pampublikong. Binili mo pa ng pek para sa akin tapos gusto mo akong magbayad? Cute ka talaga. Tiancheng. Pumunta ka para hanapin ako. Napazip ka lang masa. Dala ko ang asawa ko mamalay. Ikaw ang babaeng sumira sa relasyon namin. Itaretso mo bangganga mo. Sinuntok mo ako. Mas mabuti ba siya kaysa sa akin? Ano sa tingin mo? Hindi ba? Mas maganda lang ng kaunti. Tiancheng. Mag-asawa ka. Hanapin yung marunong mamuhay. Siya, parang dekorasyon. Yung kaya mamuhay. Zinazabi Montag. Sa sobrang trabaho, nagkaroon ng sakit sa tiyan. Wala kang pakialam. Sige na. Ruyen. Masakit ang tiyan ko, hindi ko na kaya. Pwede mo akong tulungan magluto. Ako ipsilon prinsesa. Hindi pwede ang prinsesa sa trabaho. Mag-order ka na lang ng pagkain. O baka naman. Inaayos ang kwarto para sa kasal. Naghahalikan kayo ni Liu Zilong sa baba? O baka. Plano mong lokohin ako para makuha at paghati-hasyan nyo ng kalaguyo ang ari-arian ko. Tiancheng. Mali ako noon sa mga nagawa ko. Alam kong nagkamali ako. Nasa kulungan na si Liu Zilong. Wala akong posibilidad sa kanya. Hindi ka power and panatak. DBA? Huwag kang magpakasama dito. Nakakakita pa lang. Tiancheng. Nang mas. 1 beses lang akong nagkamali. Sumpa ko, 1 beses lang talaga yon. 3 taon na tayo magkasama. Dahil lang ba sa 1 beses na pagkakamali, iwan mo na ako. Talaga. Nakakahiya ka sa amin mga babae. Nasasabi mo pa yan. Tumahimik ka. Anong pakialam mo? Huwag akalain na di magkasama kayo ni Tiancheng. Dahil lang ba siya ang tagapagmana na group? Tiancheng. Naghahabol siya as a pair. Huwag kang paloloko sa kanya. Hindi siya kasing galing kaya. Saida. Mas bata ako kaysa sayo. Sa pagiging maalalahanin, kaya kong magluto araw-araw at hintayin si Tiancheng umuwi.
SA kakayahan. Graduate ako ng universidad. Nanalo na rin ako ng maraming At ngayon, Ako ang executive president. sinasabi mo na para sa pera lang ako. Pero ang Chairman ng Lee Group. ako ang kaysa-isa niyang anak na babae. Sabihin Montag. Anong meron ka na mas magaling sa akin? Ikaw ang anak ng Lee Group. Hindi ako naniniwala. Tiancheng, ako ang tunay mong asawa. Ako ang magiging tunay na tagapagmana ng Lee Group. Tiancheng, pakinggan mo ako. Klaseng anak mayaman. Lumaking spoiled. Grave ugali. Hindi ka magiging mabait. Bukod pa diyan. DBA arranged marriage on Walon Love SA arranged marriage. Ang kasal na walang pagmamahalan, hindi magiging masaya. Tiancheng, 3 taon na ang pinagsamahan natin. 3 taon na ang pinagsamahan. Ako at si Tiancheng. Magkakilala na kami mula bata pa. Ano? Tiancheng. Nalala Montag pa nung bata pa at Ikaw ang laging nagpoprotekta sa akin. Bawal kang magpunta rito para maglaro. Huwag mong apihin siya. Ikaw yung ayaking beta. Huwag mo akong tawagin sa palayaw na yan. Ang tanda ko na kaya. Kayong dalawa, mga hudas kayo. Lu Ruyan. Mayroon ka pang 2 araw. 2 araw para mapunan ang pondo ng kung hindi, maghintay ka ng subpoena mula sa korte. Naniniwala si Liu Zilong sa kulungan. Malamang nami Miss Kanaya. Kayo, Di ko talaga inaasahan. Ang laki ng ipinagbago mo. Dati, hindi kita nakilala. Normal lang. Sa dami ng taon na lumipas. alam Montag. Bakit ko kita nakilala? Iniisip ko rin tanungin. Malaki ang pinagbago ko. Oon ga. Pero, ang tatay natin, magkaibigan. maraming negosyo ang pinagsasamahan. Noong pumunta sa inyo pag-usapan trabaho, isinama rin ako. Pinakita ng tatay mo ang mga litrato mo noong kaya agad kitang nakilala. Kaya ang kasal natin ay, Oon ga. Kayo ang nagsabay as makipag-usap sa pamilya tungkol sa kasal. Pero sinong mag-akala? tinanggihan mo agad ng ganun lang. Mali ako. Ano yan? Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka pa ba nakakita na magandang babae na umiinom? Oy! Ang kapal na mukha mong tumawag, alam mo ba? Pag-uwi sa baryo, ang laki ng kahi. Ang daming tao ang nagtatawa sa amin, pinahiya mo ang pamilya nating sobra. Tay, tulungan mo ako, wala na talaga akong pera ngayon. Binenta ko na lahat ng gamit, pero kulang pa rin ang pera. Tay, tulungan mo naman ako. Pautangin mo muna ako ng pera, tay. Wala kang pera. Anong pakialam ko? Sabi mo, papatira mo kami sa mansion. Isasakay sa mamahal. Ngayon, kapal mo pa pumunta dito. Tay, Ang pera. tulungan mo naman ako. Anake mo, KO, tay. Kung wala kang pera, mamatay ka na lang. Simula ngayon, opisyal nang nasa iyo ang kumpanya. Hoy bata, magpursigi ka, ha? Tay, pasensya na, dati kasi hindi ko huwag kang simula ngayon, hindi kita bibigin. Sige. Pero, kahit abala sa trabaho, huwag kalimutang isipin si Meng Yao. Moyo pa. Kung lokohin ka ng bata, huwag kalimutang sabi, ako ang bahala sa... Opo, pa. Narinig mo? May kakampi ako, si tatay ko. Chairman, oras na po para sa ribbon cutting. Kulang pa ng 30,000. Yi Tiancheng. Kailangan bang ganito kahigpit? Sino kayo? Anong balak niyo? Lu Ruyan may utang ka sa Yi Group. Ngayon, sinasakdal ka namin. Sumamak. Ano? Asawa ako ng boss niyo. Ako ang misis na si Dalhin na. By the one mo, AKO.